Hello everyone. Okay na po ba ang inyong water break and Yes, bathroom ma'am. break? Yan. Excuse me po. Medyo may ubo. So, how's your Sabbath day po? Nakapag-church po ba kayo and ministry? Ako po, ma'am. Sir Randy. happy, happy to see you, ma'am. Thank you din po. Kayo din po. Um, Talaga to si Sir Randy ay ano to first honor po ito sa recitation, laging present. Yan. Magkikita pa rin po tayo bukas. So, andito na po ang lahat. Pwede na po ba tayo mag-start? Okay po. Yes, Okay, Ma'am yes, Lea. ma'am. Okay na, ma'am. Yes, Doc Lea. So, mag-share po ako ng screen. But before we start, may I ask Sir Joven Maxion to pray for us. To lead us in prayer, sir. Okay, good evening, everyone. Good evening, Doc Lea. Nice to see you, even if Thank you. this platform alone. So let us put ourselves in the presence of God and let us pray. Heavenly Father and ever-loving God, here is your people. Here are your followers. We beseech thee, O Lord, to come down upon us and be with us as we study important matters on stress management that we believe can help us imbue to other people things that can also improve their lives at times or in times of stress attack. We know, Lord, that we are nothing without you. So this moment, we beseech thee, O Lord, to be with us. Give us wisdom and understanding. Provide for us all the necessary equipment that we need in this forum so that we'll be able to receive and assimilate the things that our loving professor would impart unto us. Bless Logos, O Lord. Thank you for hearing our prayers, including the forgiveness of our sins. These things we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Doc Joven Maxion, for the wonderful prayer. And may I request everyone to please, malakas lang po yung signal to open your cam before we start para makita ko naman yung inyong mga faces. And for attendance, sino po yung host natin? Sir Nards? Pwedeng paki-picturean po yung ating mga, yan, nasa travel pa daw si Sir Henry Gubaton. Ako po nasa Sir, yan, Sport nakita ko Fest. na naman Hello, si Sir Sir Randy. CNC White Randy. Sport Fest. Ma'am Janice, very Hello, pretty. ma'am. Pangalawa lang ako sa'yo, ma'am. Si Sir Jerry Faustina, naka-close pa. Um, sino pa ang hindi nahihiya na mag-post ng inyong mga faces? Yan, si Sir Celeste. Yan, Sir Jerry, si Sir Roland, si Ma'am Doris, si Doc Ray, si Ma'am Lavon, and Sir Nilbert. Yan, Sir Joven, nakabukas na rin. Ma'am Gina, si Joyce, si Sir Joyce, Ma'am Joyce. Si Ma'am Suzette. Hi, Ma'am Suzette. Good to see you. Sir Jobber, Sir Moises. Oh, ang konti naman na nag-o-open ang cam natin. 28 tayo, pero ilan lang ang naka-open. Yan, Sir Kid. Yan.
O sino lang po yung naka-open? Yan lang po ang merong 5 points. Yan. Picturean mo na Wow. agad, Sir Nards. 5 points ala. Baka magbukas pa sila. Yan. Akala ko, Doc, 50 points. 50 points. Ma'am, okay Yan. na po ako. Walang nagbubuka. Konti lang nakabukas ang pipicturean ko nga rin. Yan. Para alam ko kasi niligradean ko. Yan. Mga pogi at magagandang mga chaplains. Okay, thank you very much po. Pwede na kayong mag-close ng cam kung gusto niyo na mag-close ng cam. Thank you. Yan. So our topic for tonight po is about stress pa rin and stress versus anxiety. So mag-share lang po ako ng screen. Yan. Nakikita na po ninyo? Yes, Doc. Yes Okay. po. So sino po dito ngayon sa inyo ang hindi stress? Na-stress po talaga kami sa exam. Na-stress sa exam. So, lahat po kayo stress. Walang hindi stress. Hindi kasi nakapasa, ma'am. Ano pa, stress? Correct. So, lahat kayo distress. Di ba? So, distress pagka na na fail. So, that's why we are studying about the management of stress. Yan. Kasi kahit na bagsak, dapat tayo ay maging, ano po, maging letter R. Ano ba yung R? Sino makakahula? Resilient. Resilient. Sino yan? Si Resilient. Ma'am Doors. Score ka niya Ma'am siya. Doors, ang daming score ngayon. 5 na kanina sa picture, 5 pa ngayon. Oh, Ma'am Doors. Sa ganun na. Ma'am, Hindi na, ma'am. hindi kami nakapasa kasi hindi kami marunong mag-manage ng stress namin. Nang alin po? Hindi marunong gumamit ng PDF? Kayang-kaya po yan. Okay, let's move on. Stress Management Workshop, a coaching certification training program. Teka, ikot ko lang po ito. Okay. Yan. 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 So, ang professor po ninyo ngayon ay yours truly, si Chaplain Lieutenant Colonel Leia. And ito lang po yung topic ko para sa program na ito. So, iba-iba po yung ating mga lecturers every Saturday. So, understanding anxiety disorders, yan, an introduction. And the science of stress, definition, causes, and management techniques. Yan, managing, understanding, and managing stress. So, ano po yung topic natin ngayon? Understanding and Understanding stress. Lesson 2. Yan. So pag nag-i-stress po ako ng mga terms and mga, alam na po ninyo yung technique ni Professor Leia, no? Yung pag meron po ako ini-stress sa inyo, yun po ay included sa ating mga quizzes or exams. Yan. Session's purpose. The purpose daw po ng training na to is to provide coaching certification participants attendees with insights and practical strategies for effectively managing stress. First, in their lives, and secondly, for their coaches. So the reason why you're here tonight, you're taking this certification because someday, sooner or later, ay magiging certified life coach na po kayo, di ba? Yan, so palakpakan po natin ang inyong mga sarili. Yan. So, kailangan sa sarili ninyong life muna, unahin ninyo na i-try kung ano po yung ating mga napapag-aralan. So, tayo po muna yung focus natin. Yung self natin muna. So, di ba, how can we teach others kung tayo mismo ay hindi nasa tamang pag-iisip or feelings? And second na lang yun, secondly for their coaches, di ba? Yung mga counselists natin.
So, yun ang pinaka-purpose na nag-attend kayo dito sa ating workshop. And learning objectives. So, our objectives for this topic is number 1, enhance understanding. By the end of this lecture, attendees will gain a comprehensive understanding of the physiological and psychological aspects of stress, including its causes, manifestations, and impact on overall well-being. Yan. Number 2, develop coping strategies, and attendees will acquire practical tools and techniques for effectively managing stress in their personal and professional lives. Yan. So, lagi-lagi, we can see here na nauuna yung ating personal life, di ba po? Before yung ating professional life. Kailangan tayo muna, just like pagka nag-evangelistic tayo, di ba? Mas feel nyo ba na magkaroon ng ministry, evangelistic ministry, na ikaw sa self mo, alam mo na ikaw ay wala sa tamang pananampalataya or wala ka sa tamang kaayusan para humarap sa mga tao o mangaral, di ba? Just like being a life coach, di ba? So tayo, yung personal life natin, hindi tayo free sa mga stressors. Walang tao na hindi nagkakaroon ng stress. So here, yung objective natin dito, paano natin mismo, tayo mismo, yung matutunan muna natin para yung self muna natin yung unahin nating ma-heal or malagay sa better situation or peaceful mind muna, di ba? Before tayo lalabas para naman magkaroon ng counseling sa ibang mga tao. So tayo muna dito. So number 2, yan. Develop coping strategies. This includes identifying individual stressors. Yan. Implementing stress-reducing behaviors and cultivating resilience to navigate challenge and to situations. Yan. So yung ano po ba yung mga nagpapa-stress sa atin, di ba? So kailangan maisip natin. Recently, nagpahinga talaga po ako dito sa pagtuturo natin tsaka sa schooling. Kasi parang nasobrahan talaga ako nasobrahan yung aking stress. Na overload po ako. Hindi lang dito sa LIMS. Kasi dalawa po yung school ko na nagtuturo din ako sa kabila, nagtuturo din dito sa LIMS. And then, nag-aaral ako dito, nag-aaral din ako dun sa kabila. Although, graduate na rin ako dun sa kabila. Pero ang dami, dalawa yung aking chaplaincy school na wherein kailangan ko din mag-report sa kanila ng aking mga ministries and dito rin sa atin sa gawain dito sa atin sa LIMS. As National Director, parang feeling ko hindi pa ako masyadong nakakagawa or kilos dito. So, sobra yung stress ko. And to add pa yung aking football club na kailangan ko din i-manage dahil almost 19 na yung aking mga bata na tinuturuan dun sa club. So napaka-stressful po. And dito, I am your professor tonight, pero classmate din ninyo ako dito kasi gusto ko rin to matutunan talaga. So, tinuruan ako ni Doc Ray na talagang ilista ko yung mga individual stressors ko. Ano yung nagpapa-stress? So, ito nga, develop coping strategies. This includes identifying individual stressors. So matututunan natin dito na isulat mo ano ba yung nagpapa-stress sa'yo sa everyday life mo or sa weekly or month or kung ano pa yung mga matagal na naka-standby na dun sa mind mo na nagpapa-stress sa'yo or sa self mo, sa personal life mo ba, di ba? Yon. And implementing stress-reducing behaviors. Yan, cultivating resiliency. Yan, di ba? So, tayo daw po mga Pilipino talaga,
kahit na may bagyo na, may lindol na or whatever na yung mga kalamidad, nakikita pa natin na mga nakangiti pa tayong lahat, nagtatawanan pa, no? And na-witness ko dito kanina sa class natin na talagang super tayong mga Pilipino talaga, lalo especially Adventist, na bagsak na nga sa exam. Talaga bang bagsak kayo? Bagsak na nga sa exam, mga nakatawa pa at ang sasaya pa, 'di ba? Kasi resilient, 'di ba? Hindi tayo nag-iisip na bagsak na nga, babagsak pa yung buhay natin, 'di ba? So number 3, promote mental health awareness. The lecture aims to foster awareness and destigmatize discussion surrounding mental health and stress management. Yan. So pagka nai-stress talaga tayo, ano po yung number 1 na naapektuhan sa atin? Yan, yung dinidiligan dito sa ating screen. Yun. Mental. Yung ating brain, di ba? Yung brain natin, yung mental, yan talaga yung affected. Kasi yan yung lagi nag-iisip o nagiging emotional talaga tayo dahil yung brain natin napapagod na kaiisip, hindi lang yung brain, pati yung ating heart, di ba? Kasi connected yan eh. Minsan nagkakaroon agad ng heart attack yung mga nai-stress ng mga tao. Yan. And promote mental health. Number 3, promote mental health awareness. So continuation po ito, no? Attendees will learn the importance of seeking support when needed and fostering a supportive environment for themselves and others in managing stress effectively. Yan. So, tayo po, hindi naman tayo mga psychologists talaga. Hindi rin talaga tayo mga psychometrists. Hindi rin tayo mga psychiatrists, di ba? So, pagka hindi na natin talaga kaya, yung ating personal na mga nararamdaman or mga sarili nating stress, kailangan natin mag-seek ng support or guidance sa talagang mga professionals, 'di ba? Kaya hindi natin kakayanin 'to. Pati yung ating mga counselees sa future natin, sila hindi rin natin sila masusuportahan talaga ng husto o mabibigyan talaga ng effective na mga remedy sa kanilang problema. All we can do is to counsel them, to give them counseling and biblical counseling. And yung matututunan ninyo dito kung paano natin sila mamamanage. So yung topic po natin is managing, di ba? Paano natin mamamanage. Hindi naman to sinabi na paano natin tatanggalin yung stress sa buhay natin, yung mga stressor, mga anxiety na yan, kundi yung paano natin i-manage. Yan. So our topic for tonight, andito na tayo, understanding stress. Yan. Ano po ba si stress? Paano po natin naiintindihan paano natin nasasabi na stress na tayo? Sige po. Sino pa makakasagot? Ma'am Lorina. Yan. Paano mo nasasabi na stress ka na? Minsan, stress ako. Sobrang stress ko ngayong araw na to. Ayan. Paano mo nasasabi na ikaw stress? Restless, ma'am. Restless. Parang kinakabahan ka na, hindi mo maintindihan. Hindi ka mapakali. Tapos minsan na ano pati pagtulog mo. Ganyan po pag nai-stress ako. Opo. Hindi ka makakonsentrate. Paano mo talaga masasabi na bakit ka na-stress? Paano mo nalaman na stressor yung dumating sa buhay mo o na-stress ka? Ano yung talagang nangyari? Problem? Outside? Or minsan nagalit ka. Parang ganun po. Yun, meron kang kinainisan, misunderstanding. So outside. Outside force. Oo, gano'n, di ba? Yan. So, naiintindihan mo na ikaw ay nai-stress. Kaya understanding stress, no? Kasi alam mo na at this point, ikaw ay sobrang nagalit at ikaw ay yung iba talaga sumisigaw na or yung iba talaga parang nag-hysterical, di ba? So alam mo na ikaw ay stress. Sobra ka na parang dumating na sa limit, di ba?
Tama po ba ako na pag nai-stress tayo ay ano na, nag-over the limit na yung ating yung ating patience? Sino po makakasabi na ganun yung nararamdaman nyo pag stress kayo? Ma'am Gina. Yan, naka-raise ang kamay ni Ma'am Gina. Sorry po. Pag ma-stress, ma'am, ang feeling of discomfort, then headaches, one of the symptoms. And sinabi ni ma'am kaina, sleepless nights. Parang di makatulog ng sakto. Then, irritable. Irritable. Oo nga. Yan lang. Sa iba naman. So, nai-irritate tayo, no? Pagka-stress tayo, halatang-halatang stress ka. Pagka ikaw ay hindi ba yung pagiging irritable nyo ay kulang lang sa tulog? Pero kaya ka kulang sa tulog dahil stress, di ba? So, ang daming factors, no? Minsan sinasabi natin puyat tayo, kulang, marami tayong iniisip, pero hindi natin alam minsan na yun ay part na rin pala ng tayo ay over na, no? Na-stress na talaga tayo. Yan. So, our key scripture passage for tonight is found in Philippians 4:6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving and understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yun. So, alam natin na tayo ay nai-stress na nga. So, dapat ang ating passage ngayon ay ibigay natin yung ating sarili, yung ating mga, ano ba yung anxiousness sa Tagalog, yung nagugulumihanan tayo. Yan, na nalilito o iisip tayo ng malalim. So, i-present daw natin yung self natin, yung request natin kay God para magkaroon tayo ng peace. Yon, peace and understanding from heaven. Yan. Yan. Proactive stress management. So proactive stress management is essential for maintaining physical, mental, and emotional well-being. By understanding the types and effects of stress and implementing effective coping strategies, individuals can mitigate the negative impact of stress on their lives. Yan. So yung kailangan maging proactive tayo sa pag-manage ng stress. I-ano ko na lang po ito. Yan. Yan. Teka, move ko lang po. Konti. Yan. Okay. Yan. Stress, regardless of its origin, can lead to negative physical and mental health outcomes if left unmanaged. Understanding the types and sources of stress as well as recognizing its signs and symptoms is crucial for effective stress management. So, madalas sinasabi po natin na nai-stress tayo. And then, paulit-ulit, everyday, nai-stress tayo. Di ba? So, naisipan nyo na po ba na for once, na nag-sit down ka at sinulat mo ano yung mga bagay na nagpapa-stress sa'yo, di ba? So, understanding the types and sources of stress, kailangan alam natin yon. Like me, sinulat ko, sabi ko, dun sa aking diary na stress ako, kailangan ko magbawas. So, kailangan bawas ng mga load, bawas din ng work, ay nasa kabilang city sa Muntinlupa. So it takes 1.5 hour yung travel ng travel by private car na nga, hindi kami nagko-commute.
So may sobrang traffic and malayo from General Trias to Muntinlupa. So doon pa lang sa travel, nai-stress na. And then pagdating dun sa work, late pa ako. So parang nakakahiya pa dun sa mga boss po, 'di ba? Although yung work ko doon ay ako yung head coach ng football dun sa university, pero nakakahiya kasi naghihintay sa akin yung aking mga students, sa aking mga players. So parang dun pa lang sa travel pa lang sobrang stress na. And then pagdating pa dun sa training, na makikita mo nagre-relax yung mga players mo, hindi nagko-cooperate sa training, another stress pa yon, di ba? So yung mga stressors ko, sinulat ko lahat po yon. And then, nagbawas ako. Kasi, like what it says here, understanding the types and sources of stress as well as recognizing its signs and symptoms. So, ano na ba yung signs and symptoms ko? Pagka nasa car pa lang ako, umaandar, lalaksan ko na yung aircon ng kotse para kasi pinagpapawisan na ako kasi parang naiinis na ako sa traffic and yung malayong travel. And then, gutom pa kasi minsan maaga pa umaalis, doon na magbe-breakfast sa school o kaya along the way. So naghalo-halo na po talaga. So parang hindi na nagiging maganda yung result pagdating mo doon sa work na mainit na yung ulo or hindi na ako masyadong kumikibo doon sa mga aking mga taong dadatnan doon. So hindi na masyadong effective, no? So pero na-recognize ko na ngayon. So yung signs and symptoms is crucial for effective stress management. Kailangan magkaroon talaga tayo ng stress management. Di ba? Minsan sinasabi natin, kailangan mabalance natin yung life natin. Magkaroon tayo ng time management, activities management. Ito naman, stress management. Kasi in all aspects ng life natin, talagang hindi mawawalan ng stressor. So, laging merong stressors. Yan. This proactive stress management, this workshop provides insights into the definition and different stress types, their effects, and practical strategies for managing stress effectively. Yan. Yan. Definition. Stress is a physiological and psychological response excuse me, to external pressures or demands, encompassing a range of reactions to both positive and negative stimuli, triggering the body's fight or flight response. So dito sa yung stress po ay more on physiological and psychological response to external pressures, no? So external, more on external pressure sa family, pressure sa work, pressure sa schooling o sa relationship, 'di ba? Maraming mga bagay, financial, 'yan, 'di ba? Financial stress talaga. Most of us talaga na-experience talaga yung financial stress kasi talagang sa panahon ngayon, lahat tumataas and then ngayon meron pa yung mga naririnig natin ng mga uh, rumors of war, 'di ba? Magiging kaguluhan sa Philippines. So parang na-stress tayo na kailangan natin i-prepare yung ating sarili na habang wala pa tong mga darating na mga kaguluhan ay mag-imbak na, mag-asikaso na, 'di ba? So ang dami nating mga stressors. Yan. Stress versus anxiety. So tanungin ko po kayo, ano ang difference between stress and anxiety? Yan. Ma'am Opo, ma'am. Gina? Okay, Ma'am Gina. Yes, ma'am. Ang stress, ma'am, ang differentiate sa stress and anxiety is mas malala ang anxiety, ma'am, kaysa stress. So mas malala, excuse me, in what ways po? Stress is manageable. No. Anxiety is manageable, but stress is more manageable.
Yan lang ang pagka-interpret ko in a layman interpretation. Not in Google. Not in Google. In my Thank you, own Ma'am Dian. interpretation. In my own interpretation. So, yung sabi mo, stress is manageable and Ah. anxiety is unmanageable. No. I mean, ma'am, is anxiety is manageable also, but ang stress also is more manageable. So, sa feeling ko lang, ang anxiety is mas higher than the stress. Okay, thank you, ma'am. And tingin naman natin si Sir Jumar Kalim. Better half niya po. Nagikialam eh. So, let's i-clarify ko lang po mga classmates ha. Ang anxiety po, always remember, anxiety means fear of the unknown. Okay? Hindi yung fear lang. Fear of the unknown. So it's you don't know what you are fearing of. So you don't know. Yung stress, alam mo kung ano yung problema kasi alam mo yung nagko-cause sa stress mo, yung pressure, external pressure na nagko-cause nun. Pero yung anxiety, you are fearing something you don't know, but it really makes you fear and dread something. So yun yung difference. Yung fear of the unknown, you don't know the trigger, but the stress, you know the trigger. Okay, thank you very much, Ma'am May. Magandang contribution yan, no? So, later on, mag-ask tayo ng question about anxiety and stress. Yan. So, stress is typically short-term and situational, arising from specific events or circumstances. Wait lang po. Wait lang po, ha? Okay, let's continue. On the other hand, anxiety involves persistent feelings of apprehension, worry, or fear that are disproportionate to the perceived threat. Yan. So, yung sinabi ni Ma'am May kanina na fear of the unknown, yung anxiety, no? So, my question is, can stress be an anxiety? Can stress lead to anxiety? Yes, Doc. So, yeah. Yan. So, stress can lead to anxiety if not being managed, no? Nice. Yan. So, stress versus anxiety. Unlike stress, which is a response to external stimuli, anxiety is often characterized by internalized, generalized worries about future events or outcomes. Siguro ito, sa akin nangyari din ito pong anxiety na to. Especially yung lahat naman po tayo dito na may mga anak or hindi naman lahat pala. Marami din mga singles. So parang for me, iniisip ko, yung future ng aking mga children, di ba? Hindi, not their future here in this world, but yung future nila, yung salvation nila, when Jesus comes, di ba? I'm sure lahat tayo dito, mga parents, ganun yung ating iniisip. Parang yun yung pinakamabigat na anxiety ko. Yung iniisip ko na what if when Jesus comes may maiwan na isa kong anak, or what if mga ganun, ang dami kong mga what if, and then yun na yung parang nagpapabigat na. And then pagka dumarating na yon sa isip ko, parang nagkaroon na ako ng depression, na lulungkot na ako, parang gusto ko umiyak, parang gusto ko na lahat gawin yung mga bagay. So, napakabigat pala talaga, mga mahal, na yun tayo, nag-iisip talaga yung anxiety, tama, Ma'am May, no?
na yung fear of the unknown, na parang ang dami mo iniisip na hindi mo naman alam, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. So, ito yung difference ng stress and anxiety. Yung stress, kaya natin talaga siyang dalhin, no? Although yung anxiety, nadadala pa rin natin siya, pero mas mabigat and mas maapektuhan yung ating talagang yung ating emotions, 'di ba? Talagang ito yung time na parang ah masyado kang fearful, masyado kang depressed, and yung parang sobrang lungkot ng mundo mo, na siguro ito yung time na topic natin about suicide, 'di ba? Na bakit nagsi-suicide sila? Kasi sobra na yung hindi natin masasabi na sobra na yung stress ng taong yun kaya siya nag-suicide. No, 'di ba? Sobra na yung kanyang anxiety. Yan. While stress is a normal part of life, anxiety becomes problematic when it significantly impairs daily functioning and quality of life. Yan, apektuhan na talaga yung daily functioning ng buhay, 'di ba? Kasi masyado na siyang anxious, masyado siyang nalulungkot, or ang dami iba't iba niyang mga nararamdaman. So, nature of stress. Stress is not inherently negative. It's the body's natural response to physical and emotional sa trigger stress responses. Minsan no, na-feel natin no, na pag-stress tayo, parang mas lalo tayong nagiging malakas, di ba? Nagiging strong pa tayo na to fight the stressor, di ba? Tama po ba ako? Ito po ba yung nararamdaman din ninyo? Nagiging 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 positive pa sa atin to, di ba? Energetic, ma'am. O nagkakaroon ka ng yung hormone mo na ano po yon? Yung pagka may Energetic. sunog, pag may sunog, tapos bigla mo nabubuhat yung iyong ano, imbis na na-stress ka kasi nasusunog na yung Adrenaline. kapitbahay mo, pero nabuhat mo pa yung ref, no, Sir Terry? Anong hormone po yan? Adrenaline. Yun. Lumalabas bigla yung adrenaline natin minsan pagka na-stress tayo, di ba? Minsan sa sobrang galit natin o na-stress tayo, bigla natin na nagagawa yung mga bagay na hindi natin nagagawa. At nagugulat na lang tayo na nagawa pala natin, no? Yan, types of stress. Different types of stress include baseline stress. Yan. So, ilista po ninyo, no? Si Ma'am Janice, siya magbibigay yata ng exam. Baseline stress, the ongoing day-to-day stress that individuals experience as a part of their regular routine. Yan. Itong baseline stress, ito yung mga house chores sa atin siguro to kasi day-to-day stress eh. Yung mga pag-aalaga ng mga babies natin, ng mga anak natin, magluluto, mag-go to market, mag-wash ng plates, mag-wash ng clothes, yan. Ito yung day-to-day stressor natin, di ba? That individuals experience as part of their regular routine. And then, acute stress, short-term stress triggered by specific events or situations often referred to as the fight or flight response. Ano kaya to acute stress? Biglang dumating yung bill mo yung electric bill mo or water bill na biglang nakita mo napakalaki, 'di ba? Bigla ka na stress. Yan. Sample ko lang po 'yan, ano? Yung kasi short-term stress triggered by specific events or situations, or nagkaroon ng accident, or nagkaroon ng sunog sa neighborhood, 'di ba? Or nagkaroon ng mga events na kailangan mo mag-fight or flight. What do you mean by fight or flight? Sino po makakasagot ng fight or flight response? Weather. Wait or withdraw. Back off. Sir Face Terry. off.
Ano po yung sagot mo? Face or withdraw? Si Sir Terry Saniga. Or flow away? Ayan, face or Yes, withdraw. ma'am. Kumbaga sa boxing, laban or bawi. Surrender. Laban or suko. Laban or bawi, parang wawawin po yun. Laban or Mayweather. Laban or Oo, yan, di ba? Laban or lusob, yung suko, no? Takbo. Ganon. Kailangan ng fight or flight response, di ba? Ito yung mga situation na like siguro sa traffic, no, yung road rage. Ano kaya ito? Lalabanan ko ba tong mamang to na busina ng busina? Makikipagbusinahan din ba ako? Or bababaan ko siya? Or tatalikuran ko, under na lang ako, no? Ito yung mga hindi natin mga ine-expect na bigla na lang maganda yung feelings mo ngayong araw na to, biglang along the way may nagkaroon ng road rage, bigla kang binusinahan, bigla kang binangga, or bigla kang inaway, di ba? Ito yung sinasabi na fight or flight response, yung acute short-term stress triggered by specific events. Yan. Then, cumulative stress. Stress that accumulates over time due to ongoing pressures and demands, potentially leading to burnout if not addressed. Yan. So, ito yung pangmatagalan. Ito yung mabigat na mga problema na parang ang sabi nga po layman term ay tumatambay. Di ba sabi, ang problema ay andyan lang yan. Di pinagdadaanan lang natin yung problema. Huwag nating tatambayan. So wag kang umistambay sa problema mo. Kaya nga, ang word is pinagdadaanan. Di ba? Pinagdadaanan. Ibig sabihin, dumadaan lang tayo dun sa problem. Dumadaan lang tayo. Huwag kang tumigil at umistambay. Kasi pag tumigil ka at umistambay, Wala si Doc Lay. sorry po nawala. Humina yung signal namin. So, check ko lang po ulit yung ating share screen po ako ulit. Yan. Nakikita niyo na po ba? Po, ma'am. Opo. Yan. Sorry po, humina po yung ating signal dito. Yan, the effects of stress. Yan, stress impacts physical and mental health and can strain relationships,
Recognizing signs and symptoms of stress is essential for timely intervention. Teka po, yung kanina, yung ating topic po kanina, Yung sino po cumulative po, hindi makakapagbigay sa clear. akin ng hello, narinig niyo po ba Ma'am, ako? Opo, pero nagka-cut. Yes po. Yung cumulative po, hindi po na ano masyado. Cumulative stress. Opo, ano ko lang po ulit. Yan, nawala tayo. Hindi natin masyadong na-stress. Na-stress niyo po pero hindi namin narinig masyado. Ito yung cumulative. Yan. Dito po ba tayo? Dito tayo sa critical incident. Yan. Cumulative po. Hello po, dito. Cumulative. Yan. Yes. Yan. Yan, ma'am. Due to ongoing pressures and demands, potentially leading to burnout if not addressed. Yan. So, sino po makakapagbigay ng example dito? Sa cumulative. Ito po yung yun, sabi ko kanina, yung mga problems or stressors na kaya nga sinabi natin, wag natin may pinagdadaanan lang tayo, di ba? Pinagdadaanan lang natin, wag tayong i-standby. Kasi pag umi-standby na, magiging na siya, overtime na siya, magiging ma-overdue na siya sa atin. And then, tuloy-tuloy na siya, yung pressure niya, yung demands niya hanggang sa ma-burnout na po tayo dun sa problema na yan. So may mga iba't ibang klase ng problems or stressors na pwedeng maging ganyan sa ating buhay if hindi natin siya mamamanage. Di ba po? So next is critical incident stress. A response to traumatic events that can result in acute stress reactions and long-term emotional impact. So ano po ito? Sino po makakapagbigay na example ng critical incident stress? Traumatic events. Dok, pagka yung kapitbahay mo ay nasusunugan Yung kapitbahay mo ay nasusunugan. at isang dipa na lang ay malapit ka na at hindi mo pa nilabas yung dapat mong ilabas. Stress Nangyari po doon. sa amin yan Nasunog yung kapitbahay namin Ikot ako ng ikot sa loob ng bahay namin. Hindi ko alam kung anong uunahin kong ilabas. Buti na lang natanggal yung sunog. So ito yung tingin niyo na a response to traumatic events that can result in acute stress reactions and long term. Pero long term po ito, Sir Joven. So meron pa siguro mas mabigat na incident stress na Disgrasya, Dok. How about sa disgrasya, Dok? Ako po, disgrasya, accident, Oo. Kasi long term So ito yung effect nung traumatic event, di ba? Like, tama si Mama, na aksidente, and then hanggang ngayon, dala-dala mo kasi, let's say, Na-paralyze. napila. Naoperahan. Hindi ka na maka-work, napilay Oo. na. And then, yung mga iba pang mga pangyayari na death in the family, di ba? Na sino na magpapakain sa family na yan? Kasi namatay na yung padre de pamilya, di ba? O yung breadwinner, di ba? Yan yung mga critical incident stress na dinadala habang panahon kasi hindi nila alam kung paano na sila makakatayo, di ba? Paano pa nila malalagpasan. Talagang yung mga accident talaga na nakapagpasira ng well-being ng isang tao
and then hindi na siya makakapag-work, no? So ito yung example ng critical incident stress. Meron pa kayong example dito po? Yung Sir Randy, makabilang bahay na Ako po, asawa. ma'am, meron po. yung mga sa makabilang bahay, Ma'am Gina. Habang buhay Ako nakikita po, mo na ma'am, meron po stress ako ka ng kasi example, ma'am. sa kabilang bahay. Yung kay Sir Randy, ano po Sir Randy? Ano po, ma'am, yung harasin ka po, ma'am. Hinaharas ka. Ako po, nung hinaharas po ako, na-stress ko kasi paano po, ngayon, hindi po ako makatakbo. Dinalhan ako ng mataas na kahoy. So yung Oo. pagharas sa iyo, Tapos, naging traumatic ano, event na yung, sa iyo yan. yung nangharas sa akin ay nasa kwarto ko, tapos Oo. So yung mga ganyan mga problema po na yung mga dumaan sa buhay ng isang tao, yun yung nagiging critical incident stress, tumatagal, long-term emotional impact na yan, di ba? So the effects of stress impacts physical and mental health and can strain relationships. Recognizing signs and symptoms of stress is essentially for timely intervention. Sa Amerika po, madalas nababalitaan natin, maraming mga bata, mga maliliit na bata, ano na sila, victims na sila ng stress, 'di ba? Siguro dito din sa Philippines, marami rin ganon na yung bata pa sila, nakikita na nila yung family problem, yung mga away ng mga magulang, and then yung nagugutuman na rin, financial problem, di ba po? So yung nagiging effect po nun, yun sa bata, hanggang sa lumaki na siya, ay nagkakaroon siya ng mental health na, physical and mental problem na, di ba? So, hindi na balance yung kanyang pag-iisip kasi yung kanyang na-experience noon na mga traumatic stressors na yan na sinasabi na kanina ay nagdala na sa kanya ng anxiety, no? So, dala-dala na niya yan, nadala na ng bata. Sa sa So dito, yung stress impacts physical and mental health. Talagang napakatindi po talaga na pag nai-stress talaga ang tao, yung mentality po natin yung nagbabago, no? Nagkakaroon tayo ng effect sa mental health natin kasi lagi tayong puyat, nag-iisip, lalo po yung may mga kaaway, di ba? The more daw na nag-iisip ka, nang naggagawa ka ng plot, paano mo matatalo yung iyong kaaway, lalo mong hinuhulog yung sarili mo sa sarili mong plot, di ba? So, gumagawa ka na paano mo siya matatalo, pero ikaw pala yung natatalo sa sarili mo na ginagawa. Kasi isip ka ng isip, paano mo siya kakalabanin, pero yung kaaway mo, hindi ka man niya iniisip. So, free siya sa stress, free siya sa pag-iisip sa'yo, pero ikaw ay plano ng plano. Kaya yung isip mo, yung utak mo, pagod na pagod, at pati yung physical mo kasi hindi ka na nakaka-take ng nakakapag breathing exercises, nakakalabas, nagre-relax kasi wala ka nang inisip kundi yung stressor. Yung paano ka makikipag-away o matatalo yung tao na nagbibigay ng stress sa'yo, no? So, the effects of stress, yan, physical reaction. So, ito yung mga effect, no? Overtiredness. Parang ito na-experience ko to, parang pagod na pagod ka talaga kasi sobra ka nang na-stress. Stomach discomfort, diarrhea, or constipation. Yan. Na-experience din po ba ninyo yan? So, taas sa mga, mag-raise po kayo ng mga kamay, no? Pagka na mag-okay, okay. Pag
Na-experience niyo na yan. Headaches and muscle aches. Kaya pala minsan sabi natin, wala naman tayong lagnat, pero bakit tayo may headaches? Muscle aches, yung mga likod natin, masakit. Abdominal pains, yan, parang kumakalam laging bituka natin, sobrang sakit ng bituka. Sleeping disturbance, appetite and eating changes. So pag nai-stress talaga tayo, like sabi po ni Joey ko, no, Tana, nung ni-lecture din niya itong mga bagay na to, um, um, tayo, pag na-stress tayo, talagang wala naman tayong sakit sa puso, pero feeling natin may sakit na tayo sa puso kasi na iba na yung mga nararamdaman natin, no? Kasi hindi nga natin na-manage yung ating sarili at lahat na yan nararamdaman natin. What more? Emotional reactions. Yan. Kanina ay physical reactions. And ngayon, emotional reactions. Sa emotional reactions, we have anxiety, frustration, guilt, mood swings, undue pessimism or optimism, irritability, yan, sinabi nyo kanina. Crying spells. Sino na sa inyo nakaranas na nagkaroon na ng crying spells? Nightmares, apathy, and depression. Madalas, lagi lang natin sinasabi, pag stress tayo, nakakaranas tayo ng depression, irritability, anxiety, frustration, pero meron pa rin palang guilt, mood swings. Ngayon, masaya ka, kwento ka ng kwento, kinukwento mo yung problema mo, and then maya-maya matatahimik ka na kasi parang na-realize mo, may mali ka sa mga ginawa mo, nagigilty ka, and then minsan pessimistic ka, minsan optimist, di ba? Mas matindi pagka nagkaroon pa ng mga nightmares kasi iniisip mo na ng todo yung mga ano mo, stress mo, yung mga stressors mo. So bigat na bigat ka na talaga. And then mental and cognitive reactions. Yan, anxiety. Nagiging forgetfulness na po ba kayo? Nakakalimutan na ninyo na yung inyong mga eyeglasses ay nasa taas lang pala ng ulo ninyo. One time, hanap po ako ng aking eyeglass. Inikot-ikot ko na itong aking study table, pati nalugog ko na lahat ng bag ko. Pero yung salamin ko pala nasa ulo ko lang. Actually, hindi naman talaga ako lagi nagsusuot ng salamin. Kaya hindi ko inisip na nasa ulo ko pala siya. Di ba? So, nagiging forgetfulness na. And then, poor concentration. Yan. Poor job performance. Loss of creativity and motivation. Negative self-talk and paranoid thoughts. No? So, nakakatakot po pala talaga. No? So, hindi pala talaga basta-basta yung makaranas ng stress ang isang tao. Interpersonal relational reactions, forgetfulness, yan. So yung forgetfulness, it drives us to feeling isolated, no? Parang feeling mo mag-isa ka na lang, resentful or intolerant of others, loneliness, marriage problems, social withdrawal, antisocial behavior. Nako, talagang lahat po tayo dito talaga siguro mag-raise ng okay, no? Ng yes. Kasi lahat to ay pinagdadaanan natin siguro. Pero I think hindi pa tayo dumating sa social withdrawal. Kasi kung dumating sa social withdrawal, wala tayo dito ngayon sa ating program na to, sa ating seminar. Kasi pag social withdrawal, ayaw mo nang kumausap kahit kanino ano ka na, gusto mo na ay ano ka na, i-isolate na yung sarili mo. Yan, anti-social behavior na. So ayaw mo na mag-join sa mga kung ano-ano mga activities kasi feeling mo pinag-uusapan ka na. Feeling mo hindi ka na nababagay sa kanila kasi wala na, ikaw ay na-stress, sobra kang stress, gusto mo na lang magsarili kasi gusto mong isolve sa sarili mo yung iyong stress, magpahinga ka na pero sa pag-iisa mo,
lahat na ng mga problema mo pumapasok na, di ba? Yan. So the effects of stress sa behavioral reactions increase alcohol or drug and or tobacco use. Yan. So ito po yung mga magiging basis natin pagka life coach na po kayo, no? So ito yung magiging basis mo pag may dumating kang counseling. Yan yung behavioral reactions ng iyong counseling. Siya ay nag-increase alcohol or drug and or tobacco use na change sexual behavior. May kakilala po ako dito na yung kanyang husband, pagka nai-stress, ay lalo po nagiging mahilig sa sex. So, bigla na lang siyang tatawagin, bigla na lang siyang gusto may mangyari sa kanila. Minsan 2 times a day or kung ano man. So, nagkakaroon ng change. Yung iba naman, nawawala naman ng gana. So, doon nila binubuhos kasi yung kanilang stress. And then, increase in risky behavior, hyperactivity, avoidance of situations, cynical attitudes. Yan, wala na silang tiwala, no? Deep distrust, cynical attitudes. Ay, wala na silang tiwala dun sa mga ibang tao o dun sa future. Collapse of belief systems, feeling of emptiness, doubt in religious beliefs. So, masyado nang lumalalim. Dahil lang doon sa stress, nagkaroon na siya ng malalim na behavioral reactions. So, hindi bali-bali-wala ang stress. So, another is loss of purpose of life. Yan. So, pagka nagkaroon ng loss of purpose of life, alam na natin na ang karugtong niya sa sobrang niyang stress ay suicide, no? Needing to prove self-worth. Yan. Cynicism about life. Wala na siyang tiwala sa buhay. So, pag dumating na sa tao, dumating na sa point na ito, yung loss of purpose of life, yun na yung nagkakaisip na siya na naputuli na yung kanyang buhay, no? Permanent reactions to, ano po yung meaning ng suicide? Permanent reactions to temporary problem, di ba? So, permanent reactions na agad. Sino po nakapasa doon sa exam natin na yon? Yan. Sumagot ng temporary. Yan. Next is managing your stress, general stress management. Exercise, regular physical activity is essential for relieving tension and promoting overall well-being. Yan. Kahit ako po minsan, kahit na nagtuturo o nagko-coach na ako ng football, coach lang ako ng coach, exercise lang sa akin yung isip ko sa paggawa ng mga plan, game plan, pagtuturo ng skills, pagsigaw-sigaw, pagtawag sa mga players. Pero nakatayo lang ako or nakaupo lang ako na nagmamanage sa kanila. So wala rin ako netong exercise minsan until na naisip na kailangan sumabay, kailangan makitakbo, kailangan makilaro din, maki-exercise din or else talaga madidrain talaga ako pagka yung stress ko ay hindi ko haluan ng exercise. So general stress management guidance yan na magkaroon ng exercise. And then exercise, sundan ng nutrition. Maintain a balanced diet and stay hydrated to support physical and mental health. Yung lesson po natin dun sa ating health lectures natin kay Doc June and kay Dr. Tana, di ba? Yung balanced diet and yung water natin. Dapat alam natin kung ano yung tamang water na dapat na iinumin natin. And yung tamang diet. Hindi yung magda-diet tayo, magpa-fasting tayo, hindi tayo kakain ng kanin, hindi tayo kakain ng ganito, ng something na ganito. Kasi gusto natin sundin talaga yung diet ng mga ibang tao para mag-slim sila or maging healthy. Pero may mga bagay na hindi naman dapat dun sa isang tao na bagay sa isang tao na hindi naman bagay sa isang tao. So, kailangan
alamin natin kung ano yung kailangan ng katawan natin. Magkaroon tayo ng balanced diet. So, yan yung isa din sa mga bagay na dapat nating i-list down. Yan. Rest and sleep. So, pag stress tayo, yan talaga yung wala sa atin. Nakahiga lang tayo sa bed, pero yung brain natin nag-iisip. Yung brain natin pagod. Di ba po? Kasi talagang pagka-stress tayo, hindi tayo na, especially kung ang stressor natin yung work or yung family problem or financial or yung sabi nga ni Ma'am Gina, yung ang ating partner ay sumakabilang bahay, di ba? So iniisip natin na iniisip, kaya kahit na nakahiga lang tayo, nagkaka-eye bags tayo na hindi naman tayo tulog. Ano ba tawag po doon, no? Yung sabi nila, nakahiga ka, nakapikit ka, pero ang laki na ng eye bags mo kasi hindi ka naman talaga nakatulog, di ba? So, yan yung mga dapat kailangan natin, pilitin natin. Ang sabi nga ay before 11 o'clock, before 10 o'clock, kailangan nasa bed na tayo. Siguro ako minsan, madalas kasi ang pinakatulog ko po talaga 12. Minsan nagiging 1 o'clock pa. Kasi ang daming iniisip, ang dami pang minsan nag-iisip pa kami ng game plan, ng mga games namin, tournament games, kung ano pa. So marami kausap na coaches, marami kami mga pinagpaplanuhan. And then ito po yung mga pagtuturo dito, yung sa kabila rin, ganyan, yung mga ministry. So hindi na nakakatulog. And then yung pinakatulog ay 3 to 4 hours, kulang talaga yon. So kasalanan talaga natin yan sa katawan natin. Parang alam na nga natin na stress na tayo, and then hindi pa natin tutulungan yung sarili natin na i-relax yung ating katawan. So tayo mismo yung nagdadala ng ating sarili sa kapahamakan, sa harm and danger. So it says that prioritize adequate sleep and periodic rest to prevent fatigue and exhaustion. So dito sa bahay po, hindi namin alam kung napapansin ng aming mga neighbors, yung bintana po namin dito, black yung aming mga curtains. Na black talaga po yung curtains. Yung sa anak kong babae, plain na black na makapal. Sa akin naman dito yung black na may mga design na feather. Siguro inisip nila bakit kaya black yung mga curtains namin. Kasi pag sumisikat na yung araw, dito po talaga tapat na tapat, pasok na pasok sa mga bintana ng kwarto namin. So, pagka sometimes 5 o'clock sumisikat na yung araw dito sa Cavite. So, gising ka na, mapipilitan ka ng gising. Hindi ka naman nakatulog na magdamag. 3 hours lang or 2 hours lang yung tulog mo kasi nga stress ka, ang dami mong iniisip. Tapos sisikat pa yung araw. So, talagang wala na. Talagang bagsak na po talaga yung health, no? Kaya last time, 'di ba yung nagkasakit po ako noon, siguro yun isang way na talagang sobra ako na stress. Kaya nagpalit kami ng mga curtains, talagang black lahat ng mga curtain namin para kahit sumikat na si haring araw, ay may time pa matulog kahit until 7 o'clock man lang before going to work, 'di ba? Kasi ang work naman ay 10 o'clock pa. So, na na-manage na yung stress na naglagay na ng black curtain, 10 o'clock pa naman yung travel, yung work ko. So, alis ako ng 8 o'clock dito. So, may 2 hours na travel. So, unti-unti namamanage na. Kaya maganda talaga yung nalilista natin yung kung ano yung mga bagay na nagpapa-stress sa atin. Yan. So, relaxation. Yan. So, engage in activities that promote relaxation and provide a break from work-related stressors. So, kailangan natin na mag-relax talaga. Talagang, minsan talaga ito po yung ating nakakalimutan na sa ating sa age natin ngayon, and then sa ating mga priorities natin, no? After na mag-worship tayo sa paggising sa morning, after na mag-worship, minsan nakalista pa ako dito sa aking study table na after devotional sa morning, may 30 minutes dapat akong exercise, pero hindi ko na nagagawang 30 minutes exercise kasi bababa na ako sa kitchen para kumain ng breakfast and then mag-take a bath na.
kasi hahabulin na kailangan 8 o'clock or 8:30 makabiyahe na, no? So wala nang exercise. Pagdating naman sa work, makikita mo yung ating mga kasamahan, nag-exercise sila, naglalaro sila, pinagpapawisan, and then ikaw, sigaw ka lang na, ako, sigaw lang ako ng sigaw. So pag uwi ko dito sa bahay, talagang masyado akong ano po, yung talagang super tired, di ba? Talagang fatigue talaga kasi yung maghapon ko na wala man lang exercise. Upo, tayo lang na hindi man lang na prioritize yung mag-relax. Yan, pagdating dito sa house, imbis na magre-relax, gagawa pa tayo ng mga iba pang mga bagay. So, yun po, yung pinaka-fault na natin yan sa self natin na yung yung dapat na mag-relax tayo na ibibigay pa natin. So dapat magkaroon tayo ng, sabi nga ni Doc Raja sa akin noon ay magkaroon daw ako ng activity management. Yan. So lalagyan natin ng activity management. Yung activity management mo, isingit mo talaga doon yung relaxation and exercises. Yan. So time na for us na gawin yung mga bagay na yan kasi tayo talaga guilty tayo sa sarili natin na hindi natin talaga na-manage yung self natin sa ganitong mga bagay. Yan. Another is work-life balance. Establish boundaries between work and personal life to maintain overall balance and reduce stress. Yan. So, dapat may mga times na habang naglilinis ka ng bahay, magpatugtog ka ng music na nagsasaya para masayaw-sayaw ka man, makasumba-sumba ng konti. Para meron ka pa rin exercise talaga, di ba? So, kailangan balance yung life natin para ma-manage talaga natin na alam natin na yung stress, andyan lang. Alam natin na yung problem, andyan lang. Paglabas natin ng bahay natin, andyan yung mga stressors. Andyan yung sa work, andyan yung lahat. Kahit na paglabas nga lang ng kwarto natin pag nakita natin yung mga labahin, nakita natin yung kitchen, yung mga lulutuin natin, yung mga huhugasan na pinggan, yung lilinisin na backyard o front yard, magwawalis, maglilinis ng kotse. Yun lang, stress na tayo pagising pa lang natin. So, after ng devotional, wala na tayong nagagawa na para i-balance yung life natin. So here, tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng work-life balance, di ba? Establish boundaries between work and personal life to maintain overall balance and reduce stress. Yan. May kakilala din po ako na parang na isang pulis na pagkakasama niya yung kanyang mga mas mababa sa kanya na mga tao niya sa kanyang opisina, boss na boss siya. Ang kanyang bosses, yung kanyang mga kilos, boss talaga siya, naninigaw siya, talagang respetado. Pero pagdating niya dun sa bahay niya, yung kanyang pagiging boss ay ama siya ng tahanan. Sweet siya sa kanyang asawa, sweet siya sa kanyang mga anak, yung boses niya malambing, ang boses niya hindi naninigaw, hindi siya yung sa military na talagang officer talaga na mataas ang boses, na bilog ang boses. Sa kanyang bahay, tahimik siya. Yun yung magandang example na yung work-life balance. Pag nasa bahay ka na, iwanan mo na yung iyong mga stressors outside. Yun, doon na sila. Doon na sila. Pag nandito ka na sa bahay, ito na yung time mo para magkaroon ka ng relaxation. Magkaroon ka ng time na makapag-rest para huwag mo na siyang isipin pa. Sana kaya talaga natin gawin yung ganung mga bagay. And talagang dapat natin gawin. Yan. Professional help. So pag hindi na natin kaya, kagaya na sabi kanina, seek professional assistance if stress becomes overwhelming na. Di ba kung affected na talaga tayo, kailangan nating lumapit sa mga professionals. Yan. All-powerful help, encouragement from those who have been there. Yan. Sino ba yung mga tao na dapat nating lapitan? Yung mga tao na nanggaling na dumaan na sa ating pinagdadaanan. Yan, di ba? Sabi ko nga po,
pinagdadaanan lang natin yan, ha? Huwag tayong umistambay. Lakad lang tayo ng tuloy-tuloy pag meron tayong problema or stress. Yan. Psychological first aid. So, sino ba yung mga tao na pwede magbigay sa atin ng psychological first aid? Yan, sila yung mga supportive individuals na dumaan na rin sa ganitong mga klase ng mga problema. Yan. Supportive response to individuals experiencing emotional distress after a traumatic event. Yan. Traumatic events are experiences that cause emotional and psychological harm. They can be physical, emotional, or sexual in nature, and they can happen to anyone at any time. So, ito po yung mga nagkaroon ng mga traumatic events, yung mga na-rape, di ba? Yung mga na-rape sila, or kagaya ng isa naming advocacy, yung OSAEC, yung akala nila pinipicturean lang sila, yung pala pinost na sila online, di ba? And hindi mo na mabawi kasi kumalat na sa buong online yung pictures, kumalat na, nag-viral na. So sila yung nagkaroon ng mga traumatic events, di ba? Physical, emotional, and or sexual in nature. Yan. So, sa psychological first aid, examples of traumatic events include natural disasters. Yan. Acts of violence. Yan. Yung sa abuse, war, terrorism, assault. Yan. And then, yung serious accidents such as car crashes or other injuries. So, ito yung mga traumatic events na nangyayari na hindi mo inaakala na mangyayari. Unexpected at napakabigat, di ba? Actually, yung mga problema naman talaga, hindi naman natin na-expect yan. Unexpected yan, yung mga ganyang klase. Pero ito yung mga traumatic na hindi na halos matanggal sa ating buhay. Yan. DICC has a special training workshop on this subject. Yan. So pag nakakaranas po tayo ng mga ganyang mga bagay, meron tayong psychological first aid. And yun po ay si Chaplain Major May Kalim. May claim. Yan, she may claim. Si Ma'am May Kalim, our new appointee as Assistant Director for Global Outreach, International Bridges of Compassionate Care. Yan. So pagka naghahanap po tayo ng professional help, meron tayo sa DICC ng another workshop no how to handle yung traumatic stress na yan. And si Ma'am Major Kalim, yung ating responsible po dyan sa ating program niyan. Yan. International Bridges of Compassionate Care. Yan. So tapos na po pala tayo dun sa ating lecture. So ito po yung ating yung psychological first aid na po tayo, no? So pagka tayo po mismo sa ating sarili, nagkaroon tayo ng problema, na-stress tayo, or yung ating mga counseling, pwede po tayo dito na humingi ng guidance sa International Bridges of Compassionate Care, sa IBCC. It is a special outreach program for the OFWs and foreign nationals. So our information here is just a prelude to the workshop, a tip of the iceberg. Yan. So yung ating po pala mga lectures, may karugtong pa tayo. Yan po yung ating IBCC. Sila po yung ating malalapitan for psychological first aid. Yan. So psychological first aid, the key principle includes listen carefully. Yan. So tayo, kahit na hindi tayo pa-member dyan sa IBCC, tayo mga chaplains, ito na po yung ating ginagawa. Yung listening. Yan, di ba po? Listening. Dito tayo magaling tayo mga chaplains. Provide a supportive listening ear to those in distress. Yan, di ba sabi ko po sa inyo kanina, na-stress kayo sa inyong exam, kaya kayo ay na-distress. Yan. So,
listen carefully. Yun lang naman po talaga. Hindi naman natin kaya isolve lahat ng problem ng mga tao. But we are here to listen, di ba? To hear their problem. Mapakinggan lang natin sila, mailabas nila yung laman ng kanilang puso. Malaking help na po yan na ma-comfort sila sa kanilang mga pinagdadaanan. And another key principles include offer assistance, offer practical support and reassurance to individuals, provide reassurance, reassure individuals that their reactions are normal and they are safe. Yan. So yung iba pagka umiiyak, sabi nila huwag kang umiyak. Nakikita niyo po ba yung mga Koreano? Kung nakakanood po kayo ng mga teleserye or movie ng mga Koreans, nakikita niyo po sila na lalaki or babae, bata o matanda, pag naramdaman nila na sila ay nalulungkot o may mabigat silang problema, kahit saang lugar sila, umiiyak sila at pinakikita talaga nila na umiiyak sila. At yung iyak nila ay hindi lang basta tumutulo ang luha nila, kundi talagang pinakikita talaga nila hahagulgul po sila, no? Kung sino yung nakakanood, nakikita nyo na humahagulgul talaga sila. Kasi para sa kanila, mas normal yung ganun para mailabas nila yung laman ng kanilang puso, yung kanilang hinagpis, di ba? So, tayo, as first responder or mga life coaches, reassure yung bigyan na yung mga individuals na yan na normal lang yung kanilang mga actions, 'di ba? 'Di ba? Assure them na sige, umiyak ka lang. Umiyak ka lang and then ibuhos mo lang yung laman ng puso mo and I'm here to listen to you, 'di ba? Offer practical support also, 'di ba? Yan. I-offer mo yung support and then provide assurance. Yan. And then refer to resources. So kita po natin, no? Yung number 1, listen carefully. Then offer assistance, provide reassurance, and then refer to resources. Sino ba yung mga resources? Yung po yung mga psychologists, psychiatrists, yung mga talagang mga life coaches na license na talagang kaya nila na mabigyan ng counseling yung mga talagang sobra na yung mga ayun, sobrang distress na yung mga counselings natin. So hindi natin dapat tayo lang, meron tayo mga support group na pwedeng tumulong pa sa atin at sa kanila. Yan. The all-powerful help, yan. Encouraged from those who have been there. So, biblically speaking, si King David sa Psalms 55:22, he said, cast your cares on the Lord thou, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So, sa biblical counseling, pwede natin ito ibigay sa ating mga counseling. Ang Psalms 52:22. Yan. From King David. Cast your cares on the Lord. And then, wait. Yan. One notable instance is recorded in the Psalms where David expresses his anguish and distress in prayer, di ba? Yan. Sa Psalm 6:6-7, chapter 6, verses 6 and 7, David cries out, I am worn out from my groaning. So hindi lang pala talaga mula noon hanggang ngayon, talagang nadadanasan na ng ating mga Bible heroes, yung ng ating mga ninuno, ng ating mga patriarchs, yung mga ang stress, yung kalungkutan. All night long, I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. My eyes grow weak with sorrow. They fail because of all my foes. Diba? So, lahat, pati si King David, naranasan niya yung mga nararanasan nating mga tao ngayon. And in Psalms 23, yan,
Sinabi doon that though the valley of the shadow of death, verse 4, di ba? Most of us Adventists, ito talaga yung pinaka-promise natin o yung ano, yung parang comfort natin itong Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd and through the valley of the shadow of death, though I walk through the valley of the shadows of death, di ba? So parang nakakapagtanggal ng fear natin, ng mga fears natin pagka minimemorize natin tong Psalms 23. Yan. And also in Psalms 23:4, yan, yun na nga, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Kasi alam naman po natin, mga minamahal, na yung ating stressors ay galing ito sa ating kaaway. Galing kay taning, kay Satan. So, the more na tayo pinaglalabanan natin, the more na nagiging faithful tayo kay God, the more na may ministry tayo, pumapasok lagi yung udyok ng devil na magkaroon tayo ng mga problema to hinder us from doing our ministry. Di ba? Kagaya last Sunday, yung hindi ako nakarating, hindi rin nakarating yung mga ibang mga lecturers, di ba? Parang nagkaroon ng trial na para kay Doc Ray na siya yung talaga magturo sa lahat kasi walang dumating, lahat ay na-absent. So, one way na parang ma-stress siya doon kasi lahat yon ay niya, i-handle niya, di ba? So gumagawa talaga ang kaaway ng mga bagay na para magkaroon tayo ng problema, para mapalayo tayo. Yan. And David is one of the example na pinagdaanan din niya yung mga stress and anxiety na yan. Yan. Also, Apostle Peter. In 1 Peter 5:7, he says, cast all your anxiety on him because he cares for you. This emphasizes the importance of relying on God for support and guidance during times of stress. So wala naman po tayo ibang malalapitan talaga. Wala tayo ibang matatakbuhan pag na-stress tayo. Although meron tayong mga kapwa chaplains, meron tayong mga life coaches, meron tayong mga kaibigan, mga psychologists, psychiatrists, mga doctors. Pero ang only way para tayo ay ma-free sa stress na to is to come to Jesus, di ba? Cast all our anxieties on Him because He cares for us, di ba? So, alam ni Apostle Peter na pagdaanan na niya lahat ng stress na yan. Yung times na dininay niya si Christ 3 times, sobra yung kanyang stress, sobra yung kanyang lungkot, di ba? Na parang kung hindi lang niya talaga kilala si Jesus, hindi lang niya alam na yung salvation niya, hindi niya iningatan, maaari na siyang kagaya ni Judas na mag-suicide, di ba? Kasi sobra siyang guilty ng mga time na yon. Pero nasabi pa niya na mag-cast all our cares upon Jesus, di ba? Yan. And Peter, one of Jesus, yan. Ito po yung dininay niya si Christ, kaya nagkaroon siya ng fear and anxiousness when confronted about his association with Jesus during the time of Jesus' trial. Natakot siya, naisip niya ano ba mangyayari sa akin pag inamin ko na kakilala ko si Kristo. So, siya din may mga pinagdaanan. Pero, nasabi din niya sa atin, iniwan niya sa atin, yung magandang pangako na pag lumapit tayo kay Kristo, ay magkakaroon tayo ng peace of mind. Yan. 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 So, si Lord Jesus, our Lord Jesus himself said in Matthew 11:28-30, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble. So minsan, pagka sobra na yung stress natin, yung prayer natin parang maiksi na lang kasi mas
ang yung mind natin, masyado tayong punong-puno ng mga thoughts ng mga paano natin masusolve yung ating mga bagay na nagpapagulo sa atin o yung ating kapaguran mismo, yung overloaded na tayo, over fatigue. So, minsan nakakatulog na lang tayo na umiiyak or na sobrang pagod, nakakalimutan natin na ibigay yung ating sarili kay Jesus. So, pag nagigising tayo, tsaka pa lang tayo nakakapag-pray. Pero ang pangako ni Lord sa atin, ni Christ, is to come to me, all you are who are weary and burdened, di ba? And I will give you rest. So, tinatawag niya tayo na lumapit tayo sa Kanya. Yan. Jesus, knowing the suffering that awaited him, prayed earnestly to God, expressing his distress and asking if it were possible for the cup of suffering to be taken away from him. So si Christ hindi rin talaga na free. Hindi rin siya talaga exempted sa stress nung panahon na yun, na human pa lang siya, di ba? Na nagkatawang tao siya. Talagang pinagdaanan niya. Pero nalalagpasan niya yung um, yung daily na naririnig niya na siya ay pinagbabantaan o kinakalaban ng mga pariseyo, 'di ba? Ng mga priest. And then lalo pa nung siya ay ipapako na sa krus, na yung cup na yan na siya ay nagsasuffer, na parang ayaw niya hanggat maaari na matuloy, 'di ba? Kasi alam naman natin na yung reason ni Christ, hindi siya natatakot na mamatay. Hindi siya natatakot na ipako siya sa krus, kasi yun na talaga yung plan of redemption. Ang kinakatakot ni Christ is yung isang araw o 3 araw na mahihiwalay siya sa kanyang ama. 'Di ba? Kasi pag namatay siya, ay matutulog siya at mahihiwalay siya sa presence ng kanyang father. Kaya nagkaroon siya ng sobrang anxiety, nagkaroon siya ng sobrang bigat ng loob, na distress talaga siya, na gusto niya talaga i-remove yung cup kasi ayaw niya mahiwalay sa kanyang ama. Yon. Kaya nag-suffer din talaga siya ng mga kung ano yung nararamdaman ng tao. Yan. And in Matthew 28:36, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Yan, sinabi ni Christ. This demonstrates that Jesus experienced deep anguish and distress, illustrating his humanity and the challenges he faced. Yan. However, he ultimately surrendered to God's will, saying, yet not as I will, but as you will. Matthew 26:39. The moment highlights Jesus' resilience and faithfulness even in the face of overwhelming stress and anxiety. Dito makikita talaga natin na kung hindi na natin kaya talaga, alam natin na yung situation natin is beyond our control na talaga, na feel na natin na yun na talaga yung kalooban ng Panginoon, di ba? So, ibibigay na natin sa Panginoon, sa kamay na Lord, yung ating buhay, yung ating sarili, yung ating mga problema, yung mga bagay na nagpapabigat ng ating loob. And makikita natin yung resilience ni Jesus dito, na dapat na tayo maging resilient din tayo. Kasi nung binigay niya sa Ama yung kanyang problema, yung kanyang bigat ng loob, yung kanyang mga hinagpis, yung bigat ng mga pangyayari sa kanya, nagkaroon na siya ng peace of mind. So, kung hindi natin ibibigay yung sarili natin sa Panginoon, and we keep on solving our own problems, tayo yung gumagawa, tayo yung nag-iisip tayo ng isip, hindi naman natin nasosolve, dapat ibigay na natin sa Panginoon. Yet not as I will, but as you will, Lord. Diba? Ikaw na, Lord, hindi ko na kaya, surrender na ako, I surrender all. Ikaw na po, hindi na ako makatulog, hindi na ako makakain, affected na yung buong family ko, affected na yung work ko, lahat na. And sooner or later, baka bumagsak na ako at ako ay mamatay na, di ba?
So ibigay mo sa Panginoon para magkaroon ka na ng peace of mind. And I know and I'm sure na tayo rito, lahat tayo rito ay faithful sa mga faithful sa Panginoon, especially we are all Adventists. Alam natin na God is faithful sa promises sa atin. Na itong mga bagay na to, simple lang to sa ating lahat. Hindi natin to halos na pagdadaanan. Kung dumaan man ito, ay nalalagpasan natin kasi alam natin na meron tayong Panginoon na siyang tanging pag-asa natin na tumutulong talaga sa atin, di ba? And yun yung ating i-share sa ating kapwa-tao pagdating ng time. So closing points, you have just been shared with practical strategies and insights for understanding and managing stress effectively. By addressing both the physiological and psychological dimensions of stress, you must have gained valuable tools to navigate life's challenges, especially as you become certified coaches. Yan. So pag certified coaches na po tayo, hindi mawawala sa atin yung biblical counseling. So yung kanina nag-lecture tayo yung tungkol sa mga bagay na secular na mga bagay, paano natin mamamanage yung ating stress, but most of all, yung ipasok natin yung ating mga biblical promises ng Panginoon na ano ang mangyari ay malalagpasan natin itong ating mga stressors. Yan. So, encouraging a proactive approach to well-being and destigmatizing mental health discussions. You must have also been empowered to prioritize self-care and seek support when needed. Remember, seeking support is a sign of strength, not weakness. So, hindi nakakahiya kung tayo mismo, kahit chaplain na tayo o mga life coaches na tayo, na pag dumating sa atin yung mga ganitong panahon, ay lumalapit pa rin tayo sa ating mga kapwa na humihingi tayo sa kanila ng support and counseling, di ba? So, it is not, hindi daw to weakness, di ba? But a sign of strength. Kasi kailangan natin, no man is an island. Hindi natin masosolve yung ating mga problema o hindi tayo magkakaroon ng fulfillment sa buhay natin kung mag-isa lang tayo. Meron talaga tayong partner o mga kaibigan na tutulong o susupport sa atin. So, official statement on mental health care. Finding peace within ourselves is a vital element in sharing the gospel. Just as the right arm works with the left, our faith thrives alongside a healthy mind. As chaplains or spiritual guides, we can model this by taking time for prayer, reflection, and stress management practices. In Philippians 4:6-7, a calm and centered mind allows us to be more effective vessels for God's love, extending compassion and understanding to those in need. Yan. So kung hindi kalmado at hindi maayos yung ating sarili mismo na pag-iisip, hindi tayo magiging effective na vessel para i-share yung God's love, di ba? So extending compassion and understanding to those in need. So tayo, malaking hamon para sa ating ito lahat, mga chaplains and mga life coaches, na itong workshop na to, pag-aralan natin ng mahusay dahil time will come, lahat ng itong mga bagay na to ay magagamit natin sa atin. But first of all, tayo po muna ang magkaroon ng transformation. Physical and spiritual transformation. Kasi hindi tayo magiging effective na counselors kung tayo mismo ay hindi magaling. Diba? Kung hindi healthy, hindi healed sa ating mga problema, hindi tayo makakapagbigay ng magandang counseling sa kanila kasi meron tayong dinadala at binubuhat na mabigat na pasanin din sa ating sarili.
So kailangan alam natin din paano natin ma-manage yung ating mga sarili. Alam natin paano natin paggagalingin yung ating mga sugat sa ating puso at maka-move on din. So this workshop simply provides a comprehensive guide for understanding and managing stress. For personalized advice and assistance, consult a qualified healthcare professional or counselor. Yan. Yan lamang po. And sana po may natutunan tayong lahat. Ako din po, marami ako natutunan dito sa ating mga pinag-aaralan. And sana lahat ay maging healthy mind, healthy body, and magkaroon tayo ng happy life. Yan. Yan lang po. And thank you sa inyong lahat po. Thank you, Doc. Ma'am. Thank you, Doc Rhea. So, Salamat kung din, meron po Doc. tayong mga questions, yan, andito Thank you, po si Doc Doc Rhea. Ray. Thank you, Doc Leia. Thank you, Ma'am Suset. Yan si Ma'am Suset. Resilient din ito masyado. Sobrang dami ng kanyang pinagdaanan. Aking tulong po nito sa akin, ma'am. Salamat po. Thank you, Ma'am. Yan, naging inspiration ka namin sa iyong lakas ng loob. Yan, di ba? Imagine, namatay ang iyong husband na classmate din natin. Pero andito ka pa rin ngayon, tinutuloy mo. Kung iba yan, hindi na itutuloy kasi malulungkot na. Pero ikaw, tinutuloy mo kung ano yung inumpisahan ninyo ng iyong asawa. Kaya napakaganda talaga yung suset. Dahil po dito, dahil sa LIMS, ma'am. All right, thank you very much, Doc Leia, for Thank you po, Doc Ray. dynamic discussion of our topic tonight. I'm sure na excited ng iba para sa midterm exam. Okay, ating stress management coaching certification. At handa na po ba para sa exam, mga kapatid? Kung tayo po ay nakinig sa gabing ito, ay tayo po ay makakasagot sa ating 100, hindi naman 100 items, 20 items lang pero 100 points. As usual, 80% ang passing score. So you've got to have 4 mistakes only, no? Para makapasa. Kanina po, yung mga dumating ng 610, meron na po silang pundo na 5 points pandagdag para sa kanilang points. So in case na ang makuha ay 75 lang, ay mayroong nakalaan na 5 para makapasa. No? So, yan po. So this time, nandiyan naman yung ating certification supervisor. Gusto kong iparating sa inyo mga kapatid na ang dadagdagan lang po ng 5 points reserve ay yung below 80. No? Pag ang nakuha nyo ay above 80, hindi na po kayo dadagdagan. So, makikita natin kung sino yung ating top notcher sa exam na ito, sa midterm, para yung mga makakuha ng 80 ay sila po yung Okay. So hindi pala natin malalaman kung dinagdagan o hindi kasi pag 80 pasado na, hindi na dadagdagan. Pag 75 dadagdagan ng 5, pasado din, 80 pa rin. So walang makaka-guess kung sino ang nadagdagan ng 5 points. All right. No, pero kung hindi ka nakarating ng alas 6:10, wala pong dagdag na 5 points.
So, maganda pa rin talaga yung early birds kasi yung 5 points ay para lang sa mga early birds. Okay? So, excited na po ba kayo? Parang nakikita ko si Sir Gio, excited na eh. No? Excited na mag-exam. Ang ating top notcher last time ay si Chaplain Larieta. Okay. At sa iba ay okay, hindi nakasama ang faculty sa linya ng mga top notcher. Okay. Kasi po si Ma'am Ramak ay 100 eh. 100%, pero hindi po siya kasama sa linya kasi faculty. Lahat ng faculty and staff ay hindi kasama sa ranking. Pero they still have to accomplish their exams. Kasi hindi pa naman sila certified chaplain, certified stress coach. So kailangan nilang pumasa din. Pero hindi na kailangan pumila dito sa. So, ayan po. Okay, so thank you very much, Doc Clea, for discussing tonight our napakaganda pong topic, no? Lalo na sa anxiety and stress, no? I like the response of sino ba yun? Si Ma'am Gina ba yun? No? Na anxiety is manageable but stress is more manageable. Maganda yan eh. No? At saka sabi niya, hindi niya ginugol yun. Ayan ang maganda. No? Okay. No. So, yan po. Pag nag-google po kayo mga kapatid, check another Google. No? Kasi dami yung mga Google eh. No? Kasi yung iba ay hindi naman, hindi talaga Google eh. Giggle eh. Giggle. Giggle. Giggle, giggle di. Giggle, giggle do. So, mga tingnan nyo kung yung po ba university, yung po ba vlogger. Okay. So, vlogger, pag vlogger, huwag mo nang maniwala. May itlog dyan Nag-iisa kayong itlog. Doon kayo sa Yun ang sabi. Mayo Clinic, Mayo Clinic, so ayan. World Health Organization, ng mga leading universities, ng mga yun ang source ninyo. Pero pag mga, lalo na yung mga produkto, okay naman, hindi naman natin inaano yung mga produkto. Pero kung minsan ang mga research dyan ay, pabor sa kanilang produkto. Okay, so wala ng question. Kasi mayroon tayong question. Okay, exam na po tayo, mga kapatid. Okay po. Parang talaga, pinaghandaan talaga ni Brother Randy, screenshot ng screenshot eh. No? Daming load eh, nagbibinta ba naman ng load? So, hindi mapuhuli sa load. Okay, thank you very much and good luck. God bless sa inyong exam. At si Ma'am Janice na po ang bahala dyan. At sa mga faculty, pakicheck na lang po ng inyong exam at isend ang result sa iyong lingkod. No? Kasi hindi na ako nakabasa sa dami pa naman ang babasahin na. Okay. 3 doctorates. So, nababasahin. No? So, kayo na po ang mag-check sa sarili niyo mga exam at saka ipadala niyo na lang ang result na bagsak kayo para mag-retake. Parang tahimik, naghihintay ng bonus eh. Wala na pong bonus, early birds lang yung bonus. No?
nasanay sa bonus na huling no? Umalis, no? Right. Okay, so Naghihintay kami, Dok, sa exam. Sa quiz. Sir Moises, no? Okay, Ma'am Janice. Ano po yung exam natin, Ma'am Janice? Nasa Posted GC na po Doc. sa GC, Doc. Na-post ko na po, Doc. Nasa GC na, Doc. JC na, bilis. Opo, posted na po. Okay, so ang unang kalabas, una din makakatapos dito. Yay. Mag-pray muna tayo, closing prayer. Si Doc Arnel ay ano na po ba? Nasa labas ka na ba ng station or still in the station? Yes, Doc, dito na po. Okay, so ikaw na mag-pray, Doc. Sige tayo po manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos ang banal, sa mga kaalaman na pinagkaloob mo sa amin ngayong gabi sa magitan ng inyong mga lingkod ng mga professors. Salamat din po sa pagkapayaman ng aming pong mga strategies kung paano po namin ma-cope up ang stress at kung paano kami makatulong sa mga tao sa magitan ng ministeryo itong sa stress management. Pagpalain niyo po ang mga classmates, ang mga administrators, si Doc Ray sa kanyang kalusugan, tulungan ang kanyang ministry na ito upang mapalawak pa at marami pang matrain ng mga chaplains, mga missionaries sa iba't ibang larangan po upang matapos namin ang gawain ng atang sa aming balikat. Maraming salamat din po sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu. At salamat din po sa kapayapaan, magandang internet connection at sa inyong biyaya at pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Ingatan ang bawat isa sa aming mga pagtulog sa gabing ito at pagpalain sa iba't iba pang mga gawain sa araw-araw kung saan kami tinawag ninyo para maglingkod. Maraming salamat din po sa pagdinig sa iyong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so announcement mga kapatid. Kung present kayo ngayon, dapat present kayo sa susunod. Bakit? Ang tatalakayin sa susunod na Sabado ay napaka-importante sa lahat. Importante din para sa atin bilang mga coaches at anong tawag nito? Chaplains. Okay? Bilang chaplains. So, Ma'am Kalim will be discussing psychological first aid or PFA. Yung po mga kapatid, supposed to be additional coaching schedule yan at additional na bayad. Kasi po 800 po yung ano niyan, yung mga singilan dyan sa PFA, no? 800 pesos yung training dyan. Pero kasama na natin dito sa ating stress management coaching certification yung PFA na dadalhin ng ating isang faculty dito sa LIMS, si Chaplain Major Macy Kalim pala, no? At huwag po kayong absent sa susunod na Sabado. Okay, sunod na Sabado will be our last meeting. Then we will be determining who will receive our coaching certification. Ang hindi makapag-kumpleto sa exam ay magkumpleto na sa exam. Ang iba ay magre-retake. Okay. So, meron naman pong list ng ating certification supervisor kung sino yung hindi pumasa, sila po ay magre-retake. No? Dapat pag-retake, perfect na. Okay. Kasi po, hindi natin papalitan yung question. No? Dapat, dahil hindi papalitan yung question because that is
necessary knowledge na dapat nating ma-acquire. Pero for the retake ay scramble natin ang question. Okay. Scramble natin yung question. Pero ganun pa rin naman ang content. All right. So Nasa God GC na bless. po yun, Doc. Ha? Okay. Yung mga, Sabi ni Ma'am Janice, nasa GC na po ang exam. pati po Okay. yung, pati So, yung test na po, congratulations. second exam. Yung second exam, ito na ngayon, no? Nandyan sa GC. Yung sa sunod na exam, itatry pa nating ayusin para hindi masyadong halata. Pero ganun pa rin, no? I-scramble lang natin ng konti. To follow na lang. I-scramble, lagyan natin ng konting paminta at saka paminta, vanilla pala. Vanilla. Okay. Lagyan vanilla para medyo hindi masyadong halata. This week din po, Doc. Okay, this week po. Thank you. Pero yung lecture Kay ni Ma'am Janice pa rin, Doc. lecture ni Ma'am Leia. Leia, andyan na. Okay, Andyan salamat na. po. Andyan na ba, Ma'am? Andyan na raw, sabi. So, i-check natin. Okay, Sir Moises, ikaw nang bahala. Para makalipat tayo sa Facebook. Okay, Doc. End ko na po.